Sa media interview, sinabi mismo ni Marcus Smart na ngayon siya ang nagiging vocal leader sa locker room nila dahil hindi nga raw gaano nagkakaroon ng communication si Luka at Lebron pagdating sa mga teammate nila at nakapokus yung mga to sa game. Kaya siya mismo yung nagiging vocal leader at nag-aayos sa team chemistry at nagko-control ng energy at attitude ng mga teammate niya. Sa mga media report din kasi na lumalabas na kulang nga raw talaga sa communication itong si Luka at Lebron. Kahit sa mga ilang video clip, nagkakaroon pa rin nga raw ng ilangan yung mga to lalo na kung sino talaga ang kukuha ng last shot. Kaya may mga ilang analyst rin na hindi pa rin kumbinsido sa chemistry ng dalawang superstar na to kahit nasa second year na sila ngayon sa Lakers. Pero ngayon kasi unti-unti na rin naman niyang sinasagot ni JJ Redick pagdating sa pag-a-adjust ng role ni Lebron bilang third option at nakikitang mas nagiging effective yung mga yan. Yung pinupunto naman ni Marcus Smart dyan, hindi nga raw kasi na-handle nitong si Luka at Lebron yung mga teammate nila lalo na sa mga heavy situation na dapat nga raw maging vocal leader sila. Kaya siya mismo nga raw yung gumagawa niyan. Si Smart kasi ngayon yung nagre-remind nga raw sa mga teammate niya, nagdidisiplina sa locker room, nag-aalaga ng team chemistry. Sinabi pa niya na si DeAndre Ayton medyo inconsistent pa rin nga raw. Minsan nawawala sa focus o disiplina sa loob ng court na mas nagiging problema nila. May issue yan talaga sa consistency kaya kailangan nga raw talaga ng gabay niyan. At si Marcus Smart mismo yung tumatrabaho niyan para suportahan si Ayton. Kaya siya nga ngayon yung nagbabalanse sa attitude ng mga teammate niya kasi si Ayton meron din kasi talagang issue yan pagdating sa attitude. Hindi nga raw yan talaga sumusunod sa team system. Kaya binitawan din yan ng Portland Kaya ngayon parang itong si Marcus Smart ang nagdidisiplina dyan at kung paano nga yan babalansin para sa team chemistry nila. Bukas makakatapat ng Lakers ang Brooklyn Nets sa first home game nila after ng 6 game straight na road game nila. Sa report naman, si Luka nasa questionable list kasama si Hachimura. Possible na hindi yan maglaro. Samantalang si Smart naka-out pa rin nga raw. Parang pinapahinga na pa isa-isa yung mga role player na to. Hindi rin naman ganun kasi kalakas ngayon ang Brooklyn Nets. Pero ang Lakers kailangan pa rin nga raw manalo dyan lalo na nasa lowering team ang Brooklyn Nets sa Western. Kaya pwedeng maging negative impact sa kanila kung babagsak yung game nila dyan. 1 to 2 games na lang rin kasi ngayon para ma-secured ng mga to ang playoff spots. 3 games sa home court nila kaya pwedeng ma-secured nila yan habang nasa home games pa. Pinahinga nila si Luka, dito na rin natin makikita kung sino yung gagamitin ni Redick na first option kung si Lebron pa rin ba o si Austin Reeves na ang pwede nilang gamitin na substitute primary scorer kapag walang Luka. Meron silang 10 wins sa 11 games nila na nangyari. Kaya based sa mga NBA analysts, habang papalapit ang playoffs, ang Lakers mas nagiging ready na dahil mas nagiging organized ang rotation at team chemistry ng mga to. At dito natin makikita kung magiging effective pa rin yung kombinasyon nitong si Lebron at Austin Reeves, lalo na kung si Reeves ang gagamitin na primary scorer, secondary itong si Lebron. Samantalang meron namang mabigat na desisyon ang Lakers front office para dito kay Dalton Knecht na nilabas. Gumawa nga raw ng malinaw na desisyon na ang Lakers sa role nitong si Knecht ngayon at based sa report mas lalong nababawasan pa ang minutes at role niyan. Kaya paniguradong lalong mawawala na yan sa rotation nila pagpasok ng playoffs dahil hindi naging maganda ang performance niya sa second season. Bumaba ang production niya mula sa 4.2 points, 1.4 rebounds sa 10 minutes per game. Maliit na nga raw yung role, kulang pa sa impact. Sa overall season snapshot netong si Knecht, may 4.2 points siya, 1.4 rebounds sa limited minutes. Bench player siya at hindi regular sa rotation. Halos 13 games lang rin ang nalaro niya kumpara sa 24 games na naka-DNP siya o coach decision. Mas marami siyang DNP kesa sa meaningful playing time. Kahit nagamit siya, sobrang liit pa rin nga raw ng role na nakukuha niyan. Walang malaking impact na nakikita sa kanya ngayon. Kaya sa Lakers, hindi siya nakikitang bahagi o parte ng rotation lalo na sa playoffs run nila kahit sa future Naka-fringe rotation player siya ngayon. Based sa report, naka-pace out of rotation na siya. May not see the court at all. Kaya possible na talagang nabura na sa rotation at wala na siya sa plano para sa future. Malakas siya nung rookie moments niya pero ang problema hindi niya yan na-sustain kaya talagang sobrang sayang araw si DK. Ang nangyari kasi kay Dalton Knecht,
bumaba ang performance na wala ang role sa rotation. Hindi siya nakapag-adapt sa bagong system. Kaya ang decision ng coaching staff, ilimit ang role niya at hindi siya iasa sa rotation habang papasok lalo ang playoffs. Kaya ngayon, lalong bumaba ang value niya, lalo na kung gagamitin siya bilang trade asset. May mga report na kung gagawa nga raw ang Lakers ng movement ngayon sa free agency, lalo na sa kakulangan ng mga to sa isang perimeter defender, kailangan nilang mag-wave ng player. Wala namang report kasi na si Kinect pwede nilang gamitin, pero kung gagawa nga raw ng desisyon ang Lakers dyan, malamang sa malamang itong si Dalton Kinect talaga ang i-wave nila. Low value, maliit ang salary cap hit, kaya madali nga raw nilang ma-wave ang contract niyan na sapat para kumuha ng buyout.